Good evening! Here we are again. Arito na po tayo sa ating Bible sharing. Now we are in Genesis chapter 29. Yun ang pagdating ni Jacob sa bahay, sa lugar nila Laban, sa bahay ni Laban. Sino ba si Laban? Si Laban ay ang kamag-anak ni Isaac. At siya ay tatay ni Raquel. Doon siya nagpunta para makaiwas kay Isaac, ay kay Esau, dahil nga doon sa ginawa niya. So, ang pinaka-message dito, ang ginawa dito ni Jacob, nagtrabaho siya kay Laban. Okay? So, Genesis 29 show us that God works even through human weakness, mistakes, and unfair situation to fulfill His plan. Ganun pala yun. God works even through human weakness. Kahit na sabihin natin may pagkakamali na hindi dapat na mangyari, pinangyayari yun ng Diyos. In this chapter, Jacob arrives in Haran, meets Raquel, and serves Laban. Si Raquel, yung babaeng nagustuhan niya. Yung babaeng nakita niya at nagustuhan niya. Siya ang anak, ang tatay niya ay si Laban. Siya ay naglingkod kay Laban para makuha niya si Raquel for 7 years. Although Jacob works faithfully for 7 years to marry Raquel, he is deceived and given Leah instead. So, nagtrabaho siya ng 7 years, talagang binigay niya the best niya para makuha lang niya si Raquel dahil gustong-gusto niya si Raquel. But he was deceived by Laban. Ito maganda dito. Instead na si Raquel ay binigay niya ang kapatid niya si Leah. This chapter reflects a powerful truth. What we sow, we eventually reap. And yet God's grace continued to move. Ginawa niya yun kay Esau, ngayon, nangyari sa kanya. Kaya what we sow, we eventually reap. Kaya dapat maging mabuting tao tayo na huwag tayong gagawa ng panlalamang sa ating kapwa at huwag tayong gagawa ng mga bagay na against sa will ni Lord. Kasi babalik yun sa atin. Okay? Jacob, who once deceived his own father, now experiences deception himself still. God uses this painful situation to build the family line through which His covenant will continue. Okay? Para yung yung kasunduan or yung pinangako niya na ibibigay niyang pagpapala kay Abraham, kay Isaac, ngayon ay mapupunta yung kay Jacob, na siya namang karapat-dapat na talaga nakatadhana. Kaya lang, may mga pangyayaring ginagamit din ng Diyos para mapangyari niya yung plano niya. Yun. God allow us to experience what we once caused. Jacob deceived Isaac, now he is deceived by Laban. This teaches us accountability and humility. Meaning, pag may ginawa kang masama, tanggapin mo na babalik yun sa'yo. Ika nga, kung anong tinanim, ay siya mga anihin. Ganun po yun. Okay? Waiting and perseverance are part of God's process. Jacob works 14 years for Raquel. God's promises often require patience and endurance. Matuto tayong maghintay kung ano man yung hinihingi natin na hindi binibigyan ng Panginoon dahil may process yun. Para din tayo dito sa trabaho natin, bago tayo kumita, merong process yung paghihintay natin, di ba? So, kailangan i-apply din natin yan sa tunay na buhay natin. Dahil yun naman yung totoo. Sabi ko nga sa inyo, lahat na nakasulat sa Biblia ay totoong nangyayari ngayon sa buhay natin ng lahat ng tao. Okay? So, gumawa uli si Jacob, nakipag-usap siya kay Laban, na sabi niya, tapos na yung 7 years, so I will work another 7 years just na para makuha lang niya si
Raquel dahil mahal na mahal niya si Raquel. God sees the unloved and overlooked. Leah was not chosen, yet God saw her pain and blessed her with children. This reminds us that God values those who feel rejected or unseen. Ang ating Panginoon ay may mababang loob, merciful siya, maawain siya sa lahat. Hindi lang yung kung sino yung taong sabihin natin mataas or ano. No, God is always fair and merciful. Human favoritism begins pain. That's true. Jacob's love for Raquel caused suffering in the family. Favoritism can wound relationships and create division. Dapat wala tayong favoritism. Dapat pantay-pantay yung pagtingin natin. Para walang selosan, walang jealousy na nangyayari. Okay? God's plan continues despite human flaws. Even in deception, jealousy, and broken emotions, God's purpose moves forward. The tribes of Israel come through Leah's son. Okay? So, ibig sabihin, God's plan continue despite human flaws. Meaning to say, even deception, jealousy, and broken, yung purpose ni Lord ay magdidire-diretso pa rin. So, ano ang pinaka-key message nito sa ating buhay? God's justice teaches us lessons, but His mercy never leaves us. Tinuturuan tayo ng leksyon ng Panginoon, pero hindi niya tayo iiwan. Sapagkat ang ating Panginoon ay mabuti, siya ay always fair sa paggawa at sa paghusga. God notices the tears of the unloved and turns pain into purpose. Delays and disappointments are often shaping us to the greater responsibility. Meaning, inihanda tayo ng Panginoon natin sa mas malaking responsibilidad kapag tayo ay kanyang pinaghihintay. Huwag tayong mag-negative na hindi ito bibigay sa atin ng Panginoon. No. Ibibigay yun sa atin ng Panginoon. Make sure lang na tayo ay faithful and loyal to God. Make sure lang that pinasusunod natin lahat ng will ni Lord. So, that's all for now. Sana meron kayo nakukuha na lesson sa araw-araw to. Kasi yung ginagawa ko na to, this is a Bible sharing. Doon sa mga taong walang oras, walang panahon, very busy. So, every day, by chapter tayo, Genesis. So, malapit na tayong matapos sa Genesis. So, tapos yan is Exodus. Okay? So, mamamagitan ng sinasabi ko sa inyo, matututunan nyo at malalaman nyo na kung ano nilalaman ng Biblia ng ating Panginoon. Yon ay nai-apply natin sa ating tunay na buhay sa ngayon. Good night. Thank you very much and see you tomorrow. Bye-bye.